Is he part of your collection of a prospective client? Halos mapatalon sa pagkagulat si Kylie nang biglang magsalita si Caleb sa kanyang tabi. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling at wala siyang kamalay-malay kung paano itong nakalapit sa kanya. Ay sus, Ginoo! Nandyan pala kayo, sir? Turan niya dito habang hawak-hawak ang dibdib. Feeling niya kasi ay lumabas ang kanyang puso dahil sa pagkagulat. Ngunit tumaas lamang ang kilay nito habang sarkastiko ang pagkakangiting nakatingin sa kanya. Napahinga na lamang siya ng malalim. Nakarating sa kanyang pandinig at sinabi nito kanina pero mas pinili na lamang niyang manahimik. Baka tuluyan siyang mawala ng trabaho kung papatulan niya ang pagiging ipokrito nito. Sayang naman ang malaking sweldo. May instruction po kayo, sir? Salip ay kalmadong wika niya dito. Napatitig sa kanyang mukha ang binata pagkatapos ay unti-unting naniningkit ang mga mata kung kaya't nakaramdam siya ng pagkabahala. Ano nangyari? Bakit biglang beast mode ito? Sa tingin niya naman ay bagong paligo ito. Bakit tila mainit ang ulo? Maya-maya ay walang kaabog-abog na bigla na lamang nitong hinablot ang hawak niyang calling card. Pinasadahan ito ng tingin ngunit hindi pa siya nakakapagsalita upang sabihin galing kay Brent ay nalukot na nito. Pagkatapos ay walang pakialam na basta na lamang itinapon. Gusto niyang maghurumentado, pandilatan ng binata at pagsabihan ngunit mas may gana pa itong pinanlakihan siya ng mata na tila nanghahamon. Hindi niya alam kung anong problema ng lalaking ito. Kung may kinikimkim ba itong galit kay Brent o sadya lamang na kumukulo ang dugo nito sa kanya. Relax, Kaylin. Habaan mo pang pasensya mo. Talagang may mga lalaki talagang basta na lang nagtatantrums. Madiim paalala niya sa sarili. She can't afford to fight by now, lalong-lalo na sa kanyang boss. Sige sir, sabihin niyo na lamang po ako kung aalis na rin tayo mamaya. Ililigpit ko na lamang po ang aking mga gamit. Malumanay niyang pahayag na tila wala itong nagawang mali. Wala din naman siyang bala kontakin si Brent kaya hindi na niya papalakihin ang paglukot at pagtapon ng binata sa calling card nito. Hindi na niya hinintay ang response dito. Pumasok na siya sa loob upang ituloy ang ginagawang pagliligpit. Napalingon siya nang biglang magsara ang pinto, kasunod ang panlalaki ng kanyang mata sapagkat palapit si Caleb at maya-maya lamang ay hinapit siya sa bewang at walang habas na pinaghahalikan ng kanyang labi. Sa pagkabigla ay para siyang nastatwa at hindi maigalaw ang katawan ngunit magkaganoon man ay ramdam niya ang tila galit at mapagparusa nitong mga halik. Pakaramdam niya magkakasugat ang kanyang labi sa napakadiin nitong paghalik sa kanya. Halos habol ang kanyang paghinga ng bitawan nito ang kanyang labi ngunit nanatiling mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang bewang habang tumitig ng mariin sa kanyang mga mata. What are you doing? Lakas loob niyang turan sa binata nang mahimas-himasan mula sa bruskong paghalik nito. Nanginginig pa ang kanyang katawan habang napakalakas ng tibok ng kanyang puso pero wala siyang alam dahilan kung bakit ganito ang ginagawa ng binata sa kanya. Halos magkadikit ang kanilang katawan kaya sinubukan niyang makawala dito ngunit mas lalo lamang humigpit ang pagkakahawak ni Caleb sa kanya habang pinaglakbay ang mga mata mula sa kanyang noo hanggang sa kanyang mga labi. Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo na ituloy. Halos nanginginig pa ang boses na turan niya dito. Anong gagawin mo kung gagawin ko ang gusto ko? Sarkastikong wika nito habang nakipaglaban ng titigan sa kanya kung kaya't mas lalo siyang nagpanik. Sa ekspresyon ng mukha ng binata ay hindi mapakiusapan ng matino. Sasingilin kita ng 1 million. Biglang saad niya at mas lalong umiti ng sarkastikong binata. Pagkatapos ay tila nagsasayaw ang mga matang naglakbay sa kanyang kabuuan. Deal. Maya-maya ay wika nito kung kaya't mas lalo siyang nabahala. Hindi iyon ang ibig ko sabihin. I'll give you 1 million and you're mine. Ang binata at hindi na nga siya binigyan ng pagkakataong magprotesta sabagkat sinibasib na naman ito ang kanyang mga labi kasabay ng paglilikot ng mga kamay nito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. She wanted to cry and beg him to stop, but Caleb shifted his way. He went from being rude and harsh, as if inflicting punishment, to being smooth and subtle, as if her body were the most precious thing in the universe. Hindi niya alam kung paanong natanggal ang lahat ng suot niyang damit, maging kung paano siya napunta sa ibabaw ng higaan. All she knew was that Caleb praised her skin with a kiss, and she was swept away by heavenly bliss. Hindi makapaniwala sa sarili si Caleb na nagbayad siya ng ganoong kalaking halaga upang pagbigyan ang pagnanasang maangkin ng isang babae. He's been into bed with different women, mga pa-socialites man,
celebrity o di naman kay model. Halos lahat ay nagkukumahog at nagkakandara pa upang magpaangkin sa kanya ng walang bayad, samantalang kinailangan pa niyang makipag-deal sa isang ordinaryong babae upang makaniig. There is nothing special about the woman. Hindi sosyal, hindi rin kasing ganda at kasing sexy na isang beauty queen. Hindi din mayaman. Yet, she was irresistible to him. Her nearness intoxicated him with her sweet scent. Her skin was soft and touching her sent an electric thrill through him. The response of her warm, desirable body was heavenly, fueling his desire even further. Ang nakakatawa, parang wala lang sa dalaga ang nangyari o gawain lang talaga nito ang makisiping sa kung sino-sino. Kaya normal na lang ang pagkilos pagkatapos ng lahat. Sa isiping iyon ay bigla siyang sinukluban ng pagkainis. Nauna na siyang lumulan sa sasakyan at hindi na niya ito hinintay pang makababa mula sa inukupang kwarto. Pagkalipas ng ilang minuto ay patungo na din ito sa kinaroroonan niya kasunod ng driver na bitbit ang traveling bag ng dalaga. Bago pa man ito makalulan at umupo sa tabi niya, isinandan niya na sa headboard ang kanyang ulo pagkatapos ay pumikit na parang nakatulog. Pagsampa pa lamang nito sa sasakyan ay sumulasok na agad sa kanyang ilong ang napakabangong amoy nito. Parang gusto niya ulit hawakan at igupo sa kanyang mga bisig. Maya-maya lamang inaramdaman na niyang maingat itong umupo sa kanyang tabi na parang ingat na ingat upang hindi siya magising. Napakalamig ng aircon ng sasakyan na pahiram ni Matt sa kanila, ngunit parang naiinitan pa rin siya. Hindi alam kung dahil mainit lang talaga o dahil sa epekto ng mainit na singaw ng katawan ng dalaga. Pagkaupo ng driver sa harapan ay naramdaman na niya umabante na ang kanilang sasakyan. Marahil ay umabante na rin si Matt dahil magko-convoy ang kanilang mga sasakyang pabalik sa Lawag. Mga 1 hanggang 2 oras ang travel nila mula sa resort hanggang sa Lawag. Kaya medyo mahaba-haba din ang kanilang biyahe at ang gagawing pagkontrol sa sarili. Pagkatapos ng ilang halos 15 minutes ay unti-unting binuksan ang isang mata upang tingnan kung anong ginagawa ng dalaga sa kanyang tabi. Napatitig siya dito sapagkat nakatulog ito habang nakasandal ang ulo sa malapit sa may bintana. Sa sobrang lamig ng aircon ay itinalukbong sa ulo ang daladalang pink na scarf ngunit lantad naman ang maganda nitong mukha. Sumilay ang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi siya makapaniwalang nahagkan niya hindi lamang ang mga labi ng dalaga kundi ang iba't ibang parte ng katawan nito. At first, it was not intentional. Wala sa isip niyang halikan ito at sipingan. Ewan ba niya kung bakit bigla na lamang niya iyong nagawa until it sent him in ecstasy. Unintentionally, her presence left him euphoric, making him intensely desire her whenever she was near. Habang tumatagal ang pagkakatitig niya sa mukha ng dalaga ay nagiging angelic face ito. She doesn't have the beauty of a goddess, but she has the sweetest and gentlest face he'd ever seen. Muntik niya itong hawakan sa pisngi ngunit bigla siyang nataranta dahil sumalungay-ngay sa bandang direksyon niyang ulo nito. Nasa pa-zigzag at liku-likong daan na sila. Mabuti na lamang at naisangga niya ang kanyang katawan at napasandal ito sa kanyang balikat. Mukhang pagod na pagod ito sapagkat hindi man lamang nito namalayan na nagpalit ng sinasandalan ang ulo nito. Despite sa torture na nararanasan dahil sa pagkakadikit nito sa kanyang katawan, ay nanatili naman siya sa kanyang pagkakaupo at hinayaan itong nakasandal sa kanya habang nasa biyahe. Nagising lamang ang dalaga at naalimpungatan sapagkat tumunog ang cellphone nito. Nagulat pa ito at biglang inilayo ang ulo mula sa pagkakasandal sa kanya pagkatapos ay dali-daling hinanap ang cellphone na nakasuksok sa handbag. Napaungol ito na tila inaantok pa nang mapindot ang answer key sa cellphone. "Hi, Mommy! Guess what?" Narinig niyang tura ng boses bata sa kabilang linya. Sa face-up ito tumawag kaya kahit hindi niya malinaw na nakikita ang kausap nito ay parang naka-loudspeaker naman. Halos tumaas ang 2 kilay niya dahil tinawag na Mommy nito ang dalaga. "Ano yun naman yan? Teka, ba't parang nasa sasakyan ka? Saan ka pupunta?" Tila nagising na ang diwa ng dalaga mula sa pagkaantok at ngayon ay sunod-sunod na ang katanungan sa kausap. Kumagikik ang bata sa kabilang linya samantalang tila nayamot ito sa pag-aalala. "Kakain kami sa labas." Masayang tura ng bata at kumunot ang noo ni Kaylin. "Aber, anong ganap? At sino kasama mo?" Suwestyon nito at tumawa pa rin ang nasa kabilang linya. "Siyempre, sino Kuya Lance at Kuya Mark?" "Sama-sama na naman kayong umalis. Kausapin ko ang Kuya Lance mo." Utos ng dalaga at parang may nangyari pang pag-uusap sa kabila bago may kumausap dito. "Yes, Mommy?" Suwabeng boses ng lalaki. "Saan kayo pupunta?
Di ba sabi ko huwag kayong sabay-sabay na sumakay sa isang sasakyan? Pinagsabihan agad ng dalaga ang sino mang nakahawak sa cellphone sa kabila. Hello, hindi naman po kami pupunta sa malayo. Diyan lang sa Jollibee sa may kanto. Ayaw naman kasi maglakad ng bossing namin dito. Sadan na sa kabila at napaispin ng dalaga. Siguraduhin niyo lang. Paglakarin niyo si Mark pa uwi. Utos nito. Ayoko nga. Iwanan na nga lang namin ang sakyan sa Jollibee at maglalakad kaming tatlo. Pagbabati ng isa pang boses at nakingkim niya ang bibig upang hindi matawa. Baka isipin nito'y nakikinig siya sa usapan ng may usapan. Tama naman ang rason ng isang iyon. Kung palalakarin siya, edi iwanan na lang ang sasakyan. Ba't kasi bigla kayong kumain sa labas? Ani ng dalaga. Nanalo si Kuya Mark sa contest ng oration at extempo, kaya't ililibre niya kami. Ani ng bata. Talaga? Ang galing naman talaga ng Mark na yan. Congratulations! I love you! Biglang proud at sweet na pahayag ng dalaga. Thank you, Mommy. Love you too. Sadang nasa kabilang linya at kitang-kita naman sa mukha ng dalaga ang labis na pagkatuwa. Siya nga pala, Mommy. Magpapabili daw si bossing ng drone. Turan pa ng nasa kabilang linya. Drone? Ano yun? Magkano? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Yung pinapalipad na pwedeng lagyan ng cam at mag-record. Alam ko, magkano nga? Saad ng dalaga at napakunot ang noo ng binata habang pinakikinggan ito. Alam naman pala kung ano ang drone, ba't tinatanong pa nito kung ano iyon? Mga 2,500 pataas. Depende sa klase. Ano? Ang mahal naman. Naku, wala pa tayong budget sa drone na iyan. Saka na lang kapag marami na tayong pera. Agad naturan ng dalaga at lihim siyang napangiti dahil sobrang namahalan sa nasabing presyo. May naipon na daw. Mga 1K na lang daw ang kulang. Wika na nasa kabilang linya. Ay, wag muna. Hindi naman niya importante, di ba? Mabilis nitong pahayag at katakatakang biglang tumahimik ang mga nasa kabilang linya. Napahawak ang dalaga sa kanyang sentido. Sumakit yata ang ulo sa 1,000 na idadagdag sa pambili ng drone. Sige, sa susunod na sahuran na lang. Wala na tayong budget, magbabayad pa kayong dalawa ng tuition. Saad din ito pagkatapos ng ilang sandali at biglangang nagkagulo ang mga tao sa kabila. Gusto niyang tingnan ang itsura ng mga kausap nito pero nagdadalawang isip siya. Baka isipin itong pakialamero siyang tao. Okay, sige na. Huwag kayong magtatagal sa labas. Baka nandyan na kami mamayang hapon. Paalam nito. Yes, Mommy. Sabi ni Kuya Lance magluluto daw ng tinolang manok para sa hapunan. Kakatayin daw niya yung sandalaga ni bossing sa likod. Nakatawang pahayag ng nasa kabilang linya at natawa nga din ito. Yung genuine na tawa na ngayon lamang niya nakita at narinig simula noong naging secretary niya ito. Anong tanong? Gusto na ba niyang pakatay? Oo na daw, para may drone na siya next month. Sagot ng nasa kabila kaya mas lalo itong natawa. Okay, bye na. Mag-iingat kayo dyan. Sabihin mo sa Kuya Lance mo, huwag masyadong bilisan ang pagdadrive. Paalala nito at sabay-sabay na sumagot ang mga kausap nito. Yes, Mommy. Bye-bye. We miss you. Sad ng mga ito pagkatapos ay may ngiti sa labing pinindot ang end button. Agad naman siyang umayos sa pagkakaupo. Ibinalik din niya ang dating pagkakasandal ng ulo niya sa headboard ng upuan pagkatapos ay ipinigit ang mga mata bago pa nito mapansing nakikinig siya. Maya-maya lamang ay umayos din ito sa pagkakaupo. Bahagya itong napatingin sa kinaupaan niya ngunit hindi naglaon ay pinihit ito ang katawan paharap sa kabila. Pagbukas niya ng mata ay nasa labas na ang paningin nito habang nakatago ang dalawang kamay sa scarf nito. Pasensya na, may emergency ang pilot ng helicopter. Hindi na kayo maihatid sa Manila. Si Matt pagdating nila sa Lawang International Airport upang ihatid sila pabalik sa Manila. Pilot din ang kaibigan ngunit may meeting itong dadaluhan pagkatapos silang maihatid. No problem, man. That's life. We cannot control everything. Tsaka sasakay din naman kami ng plane pa uwi kaya no worries at all. Sad niya sa kaibigan na tumango-tango ito. So paano? See you when I see you? Si Matt at nagkatawanan silang dalawa. Kahit naman busy ang schedule nila ay nakakapag-update pa rin naman sila sa isa't isa sa pamamagitan ng chat o di naman kaya ay tawag. Take care, man. Hope, girlfriend na ang kasama mo kapag bumalik ka dito. Kantsaw pa ni Matt sa kanya at nginitaan niya lamang ito sabay sulyap sa dalagang nakatayo lang din malapit sa kanila at nakangiti lamang ito, lalo at tumingin din si Matt dito. Pakialagaan mo na itong kaibigan ko, miss. Masyadong pihikan. Huwag lang siyang tatandang binata. Sayang naman maganda niyang lahi. Saad pa ni Matt kay Kaylin kung kaya't mas lalo lamang umiti ito.
May pagkamahiyain ng dalaga at hindi nakikisawsaw sa kanyang mga kausap kaya kahit binibiro ito ay simpleng pagngiti lamang ang ginagawang response. Pagkatapos ng sumandaling pag-uusap nila ni Matt, ay nagpaalam na ito dahil may importante din itong lakad. Sakto naman papasok na sa loob para sa kanilang flight. Pagdating nila sa Manila ay nandoon na agad si Delphine na susundo sa kanila sa airport. Agad nitong binitbit ang tig-isa nilang bag ng dalaga. Pagkatapos ay nauna ng lumakad upang puntahan ang kinaroroonan ng sakyan. Kagaya ng dati ay binuksan ni Delphine ang passenger seat sa may likuran para sa kanya at sa harap naman para kay Kaylee na tahimik lang simula norte hanggang Manila. Saka lamang ito nagsalita ng kumustahin si Delphine at nagpasalamat dito sa pagbitbit ng bag nito at pagbukas ng pintuan ng sakyan. Wala din siyang alam na sasabihin dito kung kaya't buong biyahe din siyang tahimik. Idinaan nila ang dalaga sa tinitirahan nito at tila napilitan pa itong kibuin siya na magpaalam ito at magpasalamat nang ito ay nauna ng bumaba. Ni hindi na yata nito hinintay na sasagot siya sapagkat sumabay kay Delphine na binuksan ang pinto ang nasa tabi nito. Bumaba din kasi si Delphine upang ilabas ang traveling bag nitong nasa likuran at binitbit ba ang dala ng dalaga hanggang sakit ng bahay nito. Nakita pa niyang ngumiti ang dalaga at kumuway kay Delphine pagkatapos ay binuksan ang gate at tuloy-tuloy nang pumasok. Siya naman ay nakatanaw din sa loob hanggang sa makapasok ulit ang driver sa kanilang sakyan. Ay naku, nakalimutan ni Kaylee yung scarf niya. Tura nito sabay kuha sa pink scarf na naiwan ng dalaga sa kinoopan nito. Saglit lang sir, ibibigay ko lang saglit ito. Baka hanapin niya. Sa Delphine kasabay ng pagbukas na naman ito ng pinto. Huwag na, babalik ko na lamang sa office pagpasok niya. Wika niya kung kaya't bumalik sa pagkakaupo si Delphine sa harap ng manibela. Okay sir, edi kayo na magtago dito, total kayo naman po ang palagi magkasama sa opisina. Si Delphine sabay abot sa kanya ng scarf ng dalaga. Nagulat man ngunit mabilis ding kinuha ng kamay niya ang pagmamayari ng dalaga. Paghawak niya sa scarf ay tila bumalik ang dalaga sa loob ng sasakyan sapagkat naamoy niya ang napakabangong scent nito. Dahil dito ay biglang sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay pasimpleng inilapit sa ilong ang scarf upang samyuhin ito. Hey, wala ka naman planong tumalon dyan? Si Adrian sa pinsang si Caleb habang nakatanaw sa kawalan. Nasa pinakamataas na palapag pa man din sila ng Seattle Tower na isa sa pinakamataas na building sa Singapore. Pagmamayari ito ng pamilya Del Mundo at iba't ibang opisina ang nandito, kabilang ang isa sa pinakamalaking telecom sa bansa na pinamumunuan niya bilang isa sa 4 na apo ng mga Del Mundo. Natawa si Caleb sa kanyang tinuran at patamad na umiling bago sumulyap sa kanya. What's the matter? Dati-rati namang nag-enjoy ka sa pagstay dito. Ba't mukhang uwing-uwi ka na? Kantsaw pa niya sa pinsan ngunit mas lalo lamang itong napailing habang nakatawa. Totoo naman, gustong-gusto kaya ng pinsan niyang maglagi dito sa Singapore. Inaabot pa nga ito ng 1 buwan. Nababurn out lang ako sa sunod-sunod na meeting. I feel so exhausted. I want to go home. Wika ng pinsan at halos tumaas ang dalawa niyang kilay. Bago sa kanyang pandinig na gusto na nitong umuwi samantalang 3 araw pa lamang ang nakalilipas simula nang ito'y dumating. Si Caleb Del Mundo pa bang kausap ko? Biro niya at bahagya lamang itong umiti habang hindi inaalis ang mga mata sa kawalan. Siya nga pala, may nakita kong pink scarf sa bed mo kanina. Sorry, wala akong intensyong makialam. Hinahanap lamang kita kanina. Pero nag-uwi ka ba ng babae dito kagabi? Wika niya dito nang maalala ang nakitang scarf ng babae sa bed nito. Of course not. Kailan pa ba ako nag-uwi ng babae dito? Defensive na tura ng pinsan ko kaya't napakunot siya ng noo. Kung sa bagay, hindi ugali ni Caleb ang nag-uuwi ng babae kahit pa nasa Pilipinas ito. Pero bakit may scarf ng babae sa room nito? Kanino yung scarf na nasa room mo? Teka, yung may-ari ba ang dahilan kung bakit gusto mo na umuwi? Biglang tudyo niya sa pinsan. Pinangunutan siya nito nang noo ngunit nakangiti naman ang mga mata nito. What are you talking about? Tura nito na halatang kinokontrol ang sarili upang hindi mapangiti. This is something to celebrate. Famous bachelor, Caleb Del Mundo, has finally hooked. Excited niyang pahayag at tuluyan na itong bumungis-ngis. Goodness, ganito bang kumilig ang isang Caleb? Pati ang pagtawa nito ay may sariling melody. Bumalik siya sa loob at kumuha ng brandy sa wine bar. Nagsali ng alak sa 2 baso. Pagkatapos ay bumalik sa kinaroroonan ng pinsan at iniabot ang isa dito. Cheers!
Wika niya dito at pinaglapit ang kanilang mga baso pagkatapos ay sabay na tumungga at uminom. I can't wait to see your girl. She must be extraordinary. Sad niya dito pagkatapos ng unang paglagok. Natawa lamang ang pinsan kaya mas lalo siyang na-curious sa katauhan ng babaeng nagugustuhan nito. Napaka-metikuloso kaya ng pinsan niya pagdating sa mga babae. Akala nga nila hindi pa naipapanganak ang babaeng para dito. Mananahimik na siguro ang kanilang abuela sa pag-match nito kay Caleb ng kung sino-sino. Pagkatapos nilang ubusin ni Adrian ang tig-isang baso ng brandy habang nagkukwentuhan sa view deck ng tower ay nagpasya na silang pumasok sa kani-kanilang kwarto na nasa pinakamataas na palapag ng tower. Parang hotel ang bahaging iyon ng tower at bawat miyembro ng pamilya ay may kanya-kanyang silid upang nang sa ganoon ay doon mamalagi kapag napupunta dito sa Singapore. Namataan niya agad ang pink na scarf sa kanyang bed nang makapasok siya sa kanyang silid. At dahil nakahugas na siya ng katawan bago lumabas at lumanghap ng hangin kanina, ay dumiretso siya sa higaan at pabagsak na inihiga ang katawan. Pagkatapos ay kinuha ang scarf at itinulokbong sa kanyang mukha. Kahit wala ang amo ni Kaylin ay maaga pa rin siyang pumapasok sa opisina. Nakasanayan na niyang gumising ng maaga, ganun din ang pagpasok ng maaga kaya nandyan man o wala ang kanyang boss ay hindi pa rin magbabago ang oras ng kanyang pagpasok. 3 araw nang wala ang kanyang boss. Ayon kay Mrs. Santos ay nasa Singapore ito at may urgent na inaasikaso sa nasabing lugar. Medyo natawa siya na may pagkasarkastiko sa sarili sapagkat sa ibang department pa niya malalaman na wala ang kanyang boss. Samantalang siya naman ang secretary nito. Di ba siya dapat ang nakakaalam kung saan saang lupalop ng mundo naglalamyerda ang kanyang amo? Sa bagay, mas okay na iyong wala ito. Hindi pa rin kasi niya alam kung paano ito haharapin pagkatapos ng mga pangyayari sa norte. Oo, pwede naman siyang magkunwari na parang walang namagitan sa kanila ngunit mahirap din. Kahit gaano kasi ang kagustuhan niyang kalimutan iyon ay palagi namang nakasiksik sa kanyang utak. Nahihiya na din siya sa sarili dahil araw-araw at gabi-gabi niya itong naiisip. Mabuti na lamang nga at wala ito. Kung hindi ay hindi talaga siya magkakaroon ng peace of mind. Pagdating niya sa sariling cubicle ay tinanggal niya ang kanyang blazer at isinampay sa likuran ng kanyang swivel chair. Siya lang naman ang naroon at bihira lamang ang may pumupunta sa opisina ng kanyang boss sapagkat wala naman ito. Blouse lang din na kulay puti ang inner niya kaya kahit wala ang coat niya ay disente pa rin siyang tingnan. Hindi na rin niya isinuot ang makapal na glasses. Saka na lamang kapag nasa paligid na ang kanyang boss. Yun naman ang dahilan kung bakit nagsusuot siya ng glasses. Nagsuklay din muna siya ng ilang beses. Taning na namuka sa may salamin at nang masigurong okay ang kanyang ayos ay hinarap na niya ang pagbukas sa computer. Nailagay na niya sa table ng kanyang boss ang mga pipirmahan nito galing sa iba't ibang department, ganoon din ang mga requests and proposals na pag-aaralan nito. Gabundok na ang mga papel sa mesa nito at siguradong may stress ito sa dami ng gagawin. Bring coffee on my table. Halos mapatalon si Kaylin sa pagkagulat nang biglang marinig ang boses ng amo sa may speaker. Wala sa inagap niyang may tao na sa loob ng opisina ng kanyang boss dahil ang pagkakaalam niya ay sa susunod na araw pa ito darating. Nasapo niya ang kanyang dibdib pagkatapos ay nag-inhale, exhale para kalmahin ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Nang mahimas-himasan ay tinungo niya ang kinalalagyan ng coffee maker at naghanda ng kape para sa kanyang amo. Pagkatapos makagawa ng kape ay tinungo niya ang pintuan ng private office ng boss at walang kasing ingat niyang binuksan iyon. Hindi niya alam kung nag-aalala siyang mastorbo niya ito o natatakot siyang makita ito. Halos hindi nakakreate ng anuman tunog ang ginawa niyang pagbukas pagkatapos ay tila nakalutang ang paa sa paglalakad upang hindi marinig ang kanyang mga yabag. Good morning, sir. Ito na po ang kape niyo. Turan niya na halos siya lang ang nakakarinig sa sariling boses. Kasalukuyang nakayuko at nagsasay ng mga dokumento ang boss pero mas lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso. Sana'y nakayuko na lamang ito hanggat mailagay niya sa ibabaw ng mesa ang daladalang kape nito. Put it here. Saad nito sa baysa niya sa may right side nito habang patuloy ito sa ginagawa. Dahil punong-puno ng papel ang harapan nito ay kinailangan pa niyang lumapit sa kanang bahagi ng mesa at humanap ng space para paglagyan ng hawak na kape. Maya-maya binitawan nito ang hawak na ballpen pagkatapos ay pumikit at hinilot-hilot ang sariling noo. Sa isip niya, sino bang hindi sasakit ang ulo sa dami ng kinakaharap nito? Okay lang po kayo, sir? Hindi niya naiwasang itanong dito. Mukhang kararating lamang nito mula sa malayo at dumiretso agad sa opisina upang magtrabaho. Baka nga may jet lag pa ito. No,
Sa dito kasabay ng pag-angat ng muka at tumingin sa kanya. Sa pagkabigla ay halos ma-freeze siya sa kinatatayuan. Kukunin ko po kayo ng gamot. Ano pong gusto ninyo? Taranta niyang pahayag pagkatapos ay mabilis na inilayo ang paningin dito. Ikaw? Walang kaabog-abog na tura ng binata at pinanlakihan siya ng matang ibinalik ang paningin dito. I'm not okay. I'm sick. I want you. Pahayag dito na magtama ang kanilang mga mata. Hindi siya nakapagsalita. Parang na mental block siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. You're sick. I'll get you medicine. Sa bakas ay nahanap din niya ang kanyang dila pagkatapos ay tumalikod upang kumuha ng gamot sa medicine kit. I said I want you. Sa dito kasabay ng mabilis na paghawak sa kanyang kamay at hinila siyang palapit dito. Muntik siyang ma-out of balance, ngunit maagap ang ginawang pagyakap ng binata sa kanyang bawang. Hindi niya alam kung saan siya ninenervyos, kung yung muntikan niyang pagka-out of balance o ang pagkakayapos dito sa kanyang bawang. Let me go. Kinakabahang utos niya dito, ngunit salip na bitawan siya ng binata ay ibinuro nito ang muka sa kanyang tiyan. Napasinghap siya nang bigla nitong hinalikan ang kanyang tiyan at halos magkulay kamatis ang kanyang muka nang nakangiti itong tumingala sa kanya. Dahil mahigpit ang pagkakayapos nito sa kanyang bawang ay hindi siya makalayo dito. Para siyang na-freeze sa pagkakatayo, lalo na nang sa mula nitong halikan, paunti-unti ang kanyang tiyan pataas sa pagitan ng kanyang dibdib, sa kanyang leeg hanggang sa kanyang mga labi. What the hell? Bakit ba pinapayagan niyang gawin ng binata ang mga ito? Pinilit niyang makawala sa binata ngunit mas lalo naging aggressive. Parang ginutom ng ilang araw at kahit anong gawin niya ay hindi na ito maawat. Wait lang! Saad niya na makawala ang labi niya dito. Napatingin sa kanyang binata ngunit hindi maikakaila ang labis na pagnanasang nakarehistro sa mga mata nito. Yung pintuan, baka may pumasok. Turan niya at napangiti ito sa sobrang relief. Pinatunog nito ang daliri pagkatapos ay dahan-dahang idinikit ang bibig sa kanyang mga labi. He kissed her softly and passionately, then lifted her, and they end up lying together on the bed in a secret room. Stop staring at me. I've been having sleepless nights, and I feel so sleepy now. Saad ng binata habang naka-half close ang isang mata. She's lying next to him and his arms are wrapped around her waist. He looked tired but his face was calm and bright. Para siyang isang malaking stop toy na yakap-yakap ni Caleb habang napakaaliwalas ang mukhang natutulog. Wala siyang intensyong titigan ng binata ngunit nakikurious siya kung bakit hindi niya napapangatawanan ang sarili sa mga halik at haplos nito. Parang meron itong mahika na sa tuwing nakapalibot na ang mga bisig nito sa kanyang katawan ay kusa niyang sumusunod sa kung ano mang gusto nitong gawin. We should stop this. It's not right. Tila nagising ang diwa niya turan sa binata. Ang gusto lamang niya ay magtrabaho upang matugunan ang kanilang pangangailangan at pag-aaral ng mga kapatid at hindi ang makipaglandian dito. Isa pa, noong nalaman niyang may iba na ang dati niyang kasintahan ay pinangako niya sa sariling hindi na may in love sa sinumang lalaki habang tinutupad ang inakong responsibilidad sa mga kapatid. Nang ibalik niya ang paningin sa binata ay tulog na ito na may kasamang paghilik. Natawa tuloy siya nang wala sa oras. Paano nakatulog ito ng mabilis at payapang-payapa habang gulo-gulo ang isip? Dahan-dahan niyang tinanggal ang bisig ng binatang nakapulupot sa kanyang katawan. Pagkatapos ay maingat na tumayo. Hinagilap ang mga damit na nagkalat sa sahig pagkatapos ay pumasok sa banyo. Naglinis ng katawan at nagbihis. Pagkabalik niya sa kanyang desk ay isunubsob niya ang sarili sa trabaho. Mabuti na lamang at napakaraming email ang kanyang natanggap kaya dinownload niya ang lahat at iprint upang pag-aralan ng kanyang amo. Maya-maya lamang ay may biglang pumulupot sa kanyang bawang habang isinusuksok ang ulo sa kanyang leeg. Sobrang gulat niya na halos lumabas ang kanyang puso, ngunit bigla siyang natuod ng maramdaman ang mumunting halik na iginawad dito sa kanyang leeg. Let's go to the rooftop and eat. I'm so hungry now. Saad nito habang nakaburo ang mukha ng binata sa kanyang leeg. Hindi niya alam kung talagang natural lang na suwabe ang boses nito o disoriented lang talaga ang kanyang mga senses dahil bukod sa pagkakayapos nito ay sobra pambango. Bagong ligo ang binata at humahalimuyak ang napaka-fresh nitong amoy. Ikaw na lang, kumain ako sa bahay kanina. Turan niya habang naninigas ang katawan. Hinalikan pa naman ito ang kanyang leeg at halos panuyuan siya ng balahibo. Come on, ano gusto mo? Bubuhatin kita o ikaw ang kakainin ko? Nagbabantang saad ng binata kung kaya't bigla siyang napatingin dito. Nagsalubong ang kanilang mga paningin ngunit katakatakang nag-gislap
Sa tuwa ang mga ito. Pakawari niya tuloy, pinagtitripan siya ng binata. Magsasalita sana siya upang pagsabihan ito ngunit walang kasimbilis na tinakpan ng binata ang kanyang mga labi. Sa pagkagulat ay hindi niya magawang magprotesta. Para na naman siyang namatanda na hindi niya maintindihan. Saka lamang natauhan ng halos sabulin ang paghinga nang bitawan ni Caleb ang kanyang labi. Let's go na, bago pa magbagong isip ko. Turo ng binata at tila natauhang mabilis na inalayo ang sarili dito. Mauna ka na, susunod ako. Tatapusin ko lang itong ginagawa ko. Sad niya sabay talikod upang harapin ang ginagawa sa computer, subalit naipikit niya ang mga mata nang bigla itong mag-shutdown. Hindi pa man din niya na-save ang ginagawa. Ibig sabihin, uulitin na naman niya ito. Only to find out na tinanggal pala ni Caleb ang plug ng computer, kaya nag-shutdown ito. Sa inis niya, gusto niyang pamewangan ng binata. Anong ginagawa mo? Inis niyang turan dito. Hindi ka mapakausapan kaya tanggal ko na. Tila balo walang bayag ng binata, kaya't mas lalong uminit ang kanyang ulo.